Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at aming mga kaibigan. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Ngayong gabi ay pasisimulan po natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Ang ating aawitin ay ang song number 101 na may pamagat na Naglilingkod ng May Pagkakaisa. Halaw ito sa aklat ng Efeso 4 verse 3. Kung tayo po ay nasa kalagayan, pakisuyo po na tayo ay tumayo at sundan natin ang himig ng musika. Muli sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan namin, ay makakatanggap tayo ng mga espiritual na mga pagpapala mula sa ating Diyos na Jehovah. Ang mga tampok na bahagi sa Biblia na ating tatalakayin ngayong gabi ay ang nasa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 12. Para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, mapapakinggan natin ang pahayag na pinagpapala ang masipag. Susundan ito ng pagtalakay natin sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa linggong ito. Pagkatapos ay ang pagbabasa ng Biblia sa aklat ng Kawikaan 12. Para naman sa maging mahusay sa ministeryo, gagampanan ng mga estudyante ngayong gabi ang kanilang mga atas na maaari nga nating tularan sa ating pagmiministeryo. At para naman sa huling bahagi ng ating pulong ang pamumuhay bilang Kristiyano, makakayanan mo ang problema sa pinansyal sa tulong ni Jehovah. Mapapanood din natin yung video na hindi tayo bibiguin ni Jehovah. At pagkatapos ay ang pag-aaral natin ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat natin na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya talagang kapanapanabik ang mga inihandang programa ng tapat at matalinong alipin para sa atin sa gabing ito. Kaya agad na tayong dumako sa unang bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong pahayag na ang paksa ay pinagpapala ang masipag, ito ay gagampanan sa atin ni Brother Andy Panganiban. Naalala niyo pa ba yung isang mahalagang aral na matututuhan natin sa mga langgam? Tama, yung kanilang kasipagan. Ang mga langgam ay nagsisikap na mag-ipon at mag-imbak ng pagkain at gumawa ng kanilang tirahan. Para sa atin, ano ba yung kasipagan? Ito ay ang patuloy at matyagang pagtatrabaho o paggawa. Pagiging masikap, o di kaya sa ibang salin yung pagiging masigasig. At kabaligtaran ito ng pagiging tamad o pagkabatugan. Kadalasan, ang kasipagan ay nakaayon din sa isang matuwid at kapakipakinabang na pagtatrabaho. At sa Kabanata 12 ng Kawikaan, may magagandang payo si Solomon na tungkol sa kasipagan at sa pagtatrabaho. Pakisuyo, basahin natin yung unang teksto, Kawikaan 12:11.
Proverbs 12:11. Kung nariyan na kayo, ganito yung binabanggit. Ang nagsasaka ng lupa niya ay mabubusog. Pero ang naghahabol sa walang kabuluhang mga bagay ay kulang sa unawa. Dito, nagkumpara si Solomon ng dalawang tao o yung ginagawa ng dalawang tao. Yung isa, nagsasaka, yung isa naman ay naghahabol ng walang kabuluhang mga bagay. Tingnan natin ano ba yung punto na matutuhan natin sa tekstong ito. Marami sa mga magsasaka o sa nagsasaka sa probinsya, maaga pa lang, gumigising na sila upang magbungkal ng lupa, tatanim ng mga halaman, at matyaga nilang inaalagaan ang kanilang mga tanim para magkaroon sila ng saganang ani. At para magkaroon din sila ng pagkain. Tulad ng mga nagsasaka, tayo rin. Kailangan nating magsikap at magtyagang maghanap buhay para makapaglaan tayo ng mga pangunahing pangangailangan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating pamilya at para din makatulong tayo sa iba. Pero kung ang oras natin at panahon ay ilalaan natin sa paghahabol sa mga walang kabuluhang mga bagay, ano yung sinasabi sa teksto? Kulang tayo sa karunungan. Ano ba yung mga walang kabuluhang mga bagay, mga kapatid? Halimbawa na nga rito yung sobrang paglilibang. Marami sa mga tao ngayon yung nahihilig o nauubos yung oras sa mga video games, online casino o pagsusugal, sobrang pakikipagsaya at pag-inom ng alak. Ganon din yung sobrang pagugol ng oras sa social media at mga internet websites na hindi ka pakipakinabang. At ang ganitong tao ay masasabi nating walang layunin o direksyon sa buhay. Ngayon, ano yung, kung ikakapit naman natin ang simulain ng tekstong ito para sa ating pagsamba at paglilingkod kay Jehovah, ano kaya yung magagawa natin? Pagiging bunga nito. Kung tayo ay magiging masigasig sa paglilingkod kay Jehovah, tiyak na magkakaroon tayo ng katiwasayan at masayang pamumuhay. Tiyak na tatanggap din tayo ng maraming pagpapala at ang magandang pag-asa sa hinaharap ay makakamtan natin. Pero kung nagagambala tayo ng mga bagay na walang kabuluhan, tiyak na may isa sa panganib natin at mawawala o masisira yung ating malapit na kaugnayan kay Jehovah. Ngayon, dito naman sa talata 24, nagkumpara ulit si Solomon ng dalawang tao. Yung isang masipag at yung isa naman ay yung tamad. Basahin natin yung talata 24. Kung nariyan na kayo, ganito yung binabanggit mga kapatid. Ang kamay ng masisipag ay mamamahala, pero ang kamay ng mga tamad ay magiging alipin. So ano yung resulta ng pagiging masipag at ng pagiging tamad? Ang direktang diwa o yung diwa mismo ng teksto ay ang masisipag ay nagtatagumpay. Pero ang mga tamad, sabi, sila ay nagiging alipin. Alam natin na may mga lingkod ng Diyos na Jehovah na gipit sa material o dumadanas ng mga problema sa pinansyal. Pero sa halip na kumita ng pera sa maling paraan o pumasok sa mga illegal na hanap buhay, nagsisikap na lang silang magtrabaho ng mabuti at nagiging tapat. Mas mahalaga nga sa kanila yung ipakita at tularan ang magandang katangian ng Diyos na Jehovah kaysa sa anumang material na bagay. Kaswato ito ng nakaulat sa Efeso 4, talatang 28. At nakapamumuhay sila ng simple at marangal na buhay. Ngayon, dito naman sa talata 14, tingnan pa natin ang resulta ng pagiging masipag at ng paggawa natin ng kabutihan. Basahin natin yung talata 14, pakisuyo. Napapabuti ang isang tao dahil sa pananalita niya at pinagpapala siya dahil sa mga gawa ng kamay niya. Ano yung dalawang susing salita dun sa binasa natin? Yung una, yung napapabuti at yung ikalawa, yung pinagpapala. Ano mang estado natin sa buhay, kabataan man tayo, estudyante, isang magulang na naglalaan ng mga material at spiritual na pangangailangan ng ating mga anak,
kung magiging masipag tayo at magiging mabuti para sa iba, pagpapalain tayo ng Diyos na Jehova. Tulad ng makikita natin sa artwork, pakisuyo sa ating larawan, diyan makikita natin ng isang brother, dala niya yung mga tools niya sa kanyang trabaho at masasabi natin isa siyang pipe fitter. Kung pamilyar kayo sa trabahong ito ay isang mabigat at mahirap na trabaho. Pero sa kabila nung mabigat at mahirap na trabaho, makikita natin dun sa dalawa pang larawan na naglalaan siya ng lakas at oras sa pagdalo sa pulong at sa pangangaral. Ang kanyang kasipagan ay hindi lang sa pagtatrabaho. Nagiging masigasig din siya at masaya sa spiritual na tunguhin at sa paglilingkod kay Jehova. Tiyak na prioridad niya si Jehova at ang pagsamba kaysa sa mga bagay na walang kabuluhan. Salamat dun sa ating larawan. Kaya bilang sumaryo mga kapatid, ano ba yung natutuhan natin sa mga payo ni Solomon? Yung una, kailangan nating maging masikap at matyaga sa pagtatrabaho. Unahin natin yung paglilingkod kay Jehova at pagsamba. Kung sa halip na tayo ay magsayang ng oras o maghabol sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung ikalawa, magpakita tayo ng katapatan at kabutihan sa ating pagtatrabaho. At kung gagawin natin ito, tiyak na magiging maraming pagpapala at magiging malapit ang ating kaugnayan sa ating Diyos na Jehova. At dun sa ating workbook, may tip para sa ating lahat. Ang sabi, mas magiging masaya tayo sa pagiging masipag kung pag-iisipan natin kung paano tayo nakakatulong sa iba. Kaayon nga ito sa sinasabi ng Gawa 20:35. Nang sinasabi, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap. Maraming salamat, Brother Panganiban, sa inyong nakapagtuturong pahayag. Tayo ngayon mga kapatid ay dadako naman sa espiritual na hiyas. Ito ay 10 minutong talakayan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Esel Magpile. Bilang pasimula, sino pong gusto magbasa ng Kawikaan 12 verse 16? Ay kay Brother Dickman, pakisuyo. Ang mang ay nagpapakita at agad ng pagkainis pero hindi pinapansin ng marunong ang isulong. Thank you. Okay, dun po tayo sa tanong. Paano makakatulong ang tekstong ito para maging matatag ang isang tao kahit may mga problema? Kay Brother Daulong. Sa Kawikaan 12:16, tinuturuan tayo na alamin gaano kalala ang sitwasyon bago mag-react. Kasi kung nagpapakita tayo na agad ng pagkainis, una, hindi ito nag-aayos sa problema. At ikalawa, baka mas lumaki pa ang problema na iyon. Salamat. Kay Brother Francisco. Kaya napakahalaga na malinang natin sa sarili natin ang kainahunan. Yung hindi agad-agad nagpapakita ng galit, lagi natin tatandaan na hindi emotion ang solusyon sa problema natin, kundi ang karunungan. Mahusay. Kay Sister Quinones, sa likod po. Kahit ang mga matatag na tao ay hindi ligtas sa problema, nai-stress din. Pero masasabing matatag at makakatulong ang tekstong ito kung siya ay babangon muli after ng problema niya at gagawa siya ng bagong tunguhin o makakahanap pa nga siya ng ibang paraan para maabot niya uli yung kanyang goal sa buhay. Salamat po. Kay Sister Hirotani. Napakaganda talaga ng tekstong ito kung i-apply natin sa sarili natin. Madalas talaga na kapag tayo ay nahamak, tayo ay nagagalit. Itinuturo ng tekstong ito na maging kalmado at mag-isip muna at manalangin sa Diyos na Jehova, humingi ng tulong ng banal na Espiritu.
ng Diyos upang mapigilan natin ang ating sarili, maging panatag at kalmado. Salamat po. Kay Sister Barce, sa harap. Gusto ko lang idagdag yung sa referensya tungkol ito sa mga kabataan sa school na maliit na bagay, pagtatalunan at nagkakampihan na hanggang sa nagkasakitan na nagiging mararahas sila. Bilang mga Kristiyano, ito ang sitwasyon na dapat nating iwasan lalo na sa mga kabataan. Salamat po. Huling punto po kay Sister Ampi. Dapat ang lahat ng tao magkaroon ng tamang pananaw sa mga problema. Salamat po. Dito tayo sa tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyasang nagustuhan mo? Kay Sister Tamosa, sa likod. Kawikaan 12:10. Natutuhan ko po sa tekstong ito ang litaw na katangian ni Jehovah na pag-ibig. Di lamang po sa taong kayang siyang simbahin, kundi maging sa mga hayop po. Na nilalang niya ay kitang-kita rin pagpapahalaga sa kanila ni Jehovah. Kaya po nais ko ring taglayin ang magandang katangiang ito ni Jehovah, lalo na po sa pagbibigay halaga kahit sa mga alaga ko pong aso. Mahusay. Kay Sister Umali. Meron nga pong kasabihan na sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay may mahusay na babae. Kaya totoong-totoo po yung sinasabi ng Kawikaan 12:4 na ang asawang babae ay korona ng kanyang asawang lalaki. Kung saan natatanggap nga po ng asawang lalaki ang dangal dahil sa magagandang katangian ng kanyang asawa tulad ng kabutihan, pagiging tapat, maunawain, masipag at mapagmahal. At ang kanila nga pong matatag na relasyon ay magandang patotoo po sa harap ng ibang tao. Kaya nga po karapat dapat po sa komendasyon ng mga asawang babae na korona o mataas ang value at isang tunay na regalo sa kanilang asawa. Salamat. Sa katabi po ni Sister Hirotani, sa harapan. Ang Kawikaan 12:24 na nagsasabing maging masipag at magtrabahong mabuti. Natutunan ko dito na kahit anong kagipitan natin sa financial, mas pilin pa din natin sundin ang naayon sa kalooban niya mga Jehova. Maging masipag at magtrabaho ng marangal, kahit di ganun kalaki ang kita, basta tapat ka kay mga Jehova dahil mas malaga ang katangian ng Diyos gaya ng katapatan kaysa namang material na bagay. At alam din natin na hindi pababayaan ng mga Jehova ang mga lingkod niya. Mahusay. Din po sa sister sa likod, sa bisita natin. Po. Sa Kawikaan 12:26, ang matuwid ay gumagabay sa kanyang kapwa, ngunit nililigaw sila ng lakad ng masama. Maari ko po itong may apply sa aking sarili, sa diwa na kahit may edad na ako, gusto ko pa rin magkaroon ng mga kaibigan na tutulong pa din sa akin na madagdagan pa ang aking kaalaman sa Biblia dahil nga sa teknolohiya, may mga bagay na ako hindi alam gawin. Kaya nais kong magpaturo sa mas bata sa akin para makasabay pa rin sa kanila na magamit ko ito sa aking paglingkuran kay Jehovah. Salamat po. Kay Brother Miranda. Sa Kawikaan 12:1-2, bagaman normal lang ang disiplina ng mga magulang, bilang anak, minsan nami-misinterpret namin ang mga disiplina na nilalaan nila. Pero ang teksto ay nagbabala na napupuot si Jehovah sa hindi masunurin sa magulang. Kaya para sang ayunan ako ni Jehovah sa Colossus 3:20 po, dapat na maging anak ako na tumatanggap ng disiplina dahil ito ay nagpapasaya sa Panginoon. Salamat. Kay Bart. Sa Kawikaan 12:2, binanggit po doon na mabuting tao ay sinasang-ayonan ni Jehovah. Gusto ko po itong ikapit kay Jehovah yung pagiging mabuti. Kasi gusto ko po maging tapat sa Kanya. Gusto ko po siya mapasaya. Kung sisikapin ko pong sinusunod ang utos niya, paano? Sa pamamagitan ng pag-unas sa kung ano po ang gusto niya. Salamat. Ito naman po sa kanan. Kay Sister Vasquez. Sa Kawikaan 12:15, binanggit doon na ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya, pero ang marunong tumatanggap ng payo. Ang Diyos na Jehovah ay laging nagbibigay sa akin ng makatwirang payo sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang nakikitang organisasyon na ginagamit yung mga publikasyon na inilaan naman ng tapat at maingat na alipin.
Kaya isang kamangmangang tanggihan ang mabuting payo at igiit yung ating sariling paraan. Kaya maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit ayon sa sinabi ng Santiago 1:19. Salamat po. Kay Sister Daulong. Ang gusto ko pong talata ay Kawikan 11:4 kasi na-realize ko na kahit gaano karami ang yaman ng isang tao, wala rin pala yon sa harap ni Jehovah kapag dumating na ang araw ng poot. Mas mahalaga talaga ang pagiging matuwid at kalugod-lugod sa Kanya. Gusto ko tong talata kasi pinaalala nito na hindi ang kayamanan ang mabuting solusyon sa ating buhay, kundi ang pagsunod at paggawa ng tama sa harap ni Jehovah at higit sa lahat ay ang magiging priority pa rin ang paggawa ng kalooban niya at yan po ang totoong kayamanan. Salamat. Mahusay na punto. Sister sa likod po, pangapelido nila. Sister Atamosa po. Nagustuhan ko naman yung Kawikaan 12:25 sa dulong bahagi. Ang sabi doon ay, ang mabuting salita ay nagpapasaya. Nais kong i-apply ito, lalo na po kung may napapansin ako sa kongregasyon ng mga kapatid na wala o baka maaring pinanghihinaan ng loob. Dahil ang kakayahan kong magsalita para aliwin sila o patawanin pa nga, may sabi nga po na laughter is the best medicine. Kaya pwede akong gumamit ng salita na maaring magpatawa sa kanila kahit saglit lang. Salamat. Kay Brother Mata po. Umiibig sa disiplina ay umiibig sa kaalaman. Ibig sabihin, yung disiplina, turo ni Jehovah yun. Nagpapatuwid ba tayo? Tayo ba ay mapagpakumbaba pag pinapayuhan? Tayo ba ay umiibig sa mga tagubilin ni Jehovah? Sinusunod ba natin ito? Mga turo, kinakapit pa natin kaagad? Pagka tayo ay umibig sa disiplina o turong ito, sigurado maiingatan din tayo ni Jehovah. Salamat po. Huling task po, kay Sister Balse sa unahan. Bintaha po tayo na kumikilala sa Diyos na Jehovah, na nagiging masunurin tayo sa Kanya. Kaya maingat tayo sa mga paggawing labag sa pamantayan niya kasi binanggit sa verse 2 na ang mabuting tao ay sinasang-ayunan ng Diyos na Jehovah pero hinahatulan niya ang nagpapakana ng masama. Salamat. Maraming salamat po sa mga naganda ng inyong mga sagot. Maraming salamat, Brother Magpili, sa pangunguna sa talakayan ng espiritual na hiyas. Ngayon tayo ay tutungo na sa una nating estudyante. Ang kanyang bahagi ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng Kawikaan, Kabanatang 12, verse 1 hanggang 20. Babasahin ito sa atin ni Brother Shane Calso. Ang umiibig sa disiplina ay umiibig sa kaalaman, pero ang napopoot sa saway ay walang unawa. Ang mabuting tao ay sinasang-ayunan ni Jehovah, pero hinatulan niya ang nagpapakana na masama. Walang tao ang nagiging panatag dahil sa kasamaan, pero ang matuwid ay hindi kailanman mabubuwal. Ang mahusay na asawang babae ay korona sa asawa niya, pero ang asawang babaeng gumagawi ng kahiya-hiya ay parang kabulukan sa mga buto nito. Ang kaisipan ng matuwid ay makatarungan, pero ang payo ng masasama ay mapandaya. Ang mga salita ng masasama ay gaya ng tao na kaabang para pumatay. Pero ang bibig namang matuwid ay nagliligtas. Kapag binabagsak ang masasama, lubusan na sila mawawala. Pero ang bahay namang matuwid ay mananatiling nakatayo. Pinupuri ang isang tao dahil maingat siyang magsalita. Pero himahamak ang may pilipit na puso. Mas mabuti pang maging di kilala pero may takapaglingkod, kaysa maging mayabang pero wala namang makain. Inaalagaan ng matuwid ang alaga niyang hayop. Pero kahit ang awa na masama ay malupit pa rin, ang nagsasaka ng lupa niya ay mabusog.
Pero ang naghabol sa walang kabulang mga bagay ay kulang sa unawa. Kinaingitan na masama ang nahuli ng ibang masama. Pero ang matuwid ay gaya na puno na malalim ang ugat at nagbumunga. Ang masama ay nagbibitag ng makasalanan niyang panalita. Pero ang matuwid ay nakatataka sa pagdurusa. Napapabuti ang isang tao dahil sa panalita niya at pinagpapala siya dahil sa mga gawa ng kamay niya. Ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya, pero ang marunong ay tumatanggap ng payo. Ang mangmang ay nagpapakita agad ng pakiinis, pero hindi pinapansin ng marunong ang insulto. Ang tapat na testigo ay magsabi ng katotohanan, pero ang sinungaling na testigo ay nanglilinglang. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya na masaksak na espada, pero ang dila ng marunong ay nagpapagaling. Ang mga labi na nagsasabi ng katotohanan ay mananatiling mapakailanman. Pero ang dilang nagsisungaling ay hindi magtatagal. Ang paninilang ay nasa puso na nagpaplano na masama, pero may gagalakang ang mga nagtataguyod ng kapayapaan. Maraming salamat, Brother Calso, sa mahusay na pagbabasa ng iyong bahagi. Si Brother Shane ay sinasanay sa brochure natin na pagtuturo, tumpak na pagbabasa. Kitang-kita naman natin mga kapatid na yung pagsisikap ni Brother Shane sa pagganap ng kanyang bahagi. Makikita din natin na talagang naghanda siyang mabuti para mabasa ng tama at malinaw yung mga salita sa Bible. Ngayon, kung sakaling may mabasa tayo mga kapatid na hindi natin alam yung kahulugan o hindi natin alam paano ito bigkasin, makakatulong sa atin yung pagtingin sa diksyonaryo, yung mga audio recording ng ating publikasyon, at pwede rin tayong humingi ng tulong sa isang mahusay na magbasa. Sa paggawa nga nito, mas madali natin mabibigkas yung mga salitang mahirap para sa atin, kaya alam na rin natin yung ano ba yung ibig sabihin at kung paano ito bigkasin. Kaya katulad ng ginawang pagbasa ni Brother Shane, tumpak niyang nabasa ang mga salita sa Bible at nagawa niya ito sa natural na paraan. Kaya muli, maraming salamat, Brother Calso. At ngayon naman ay tutungo na tayo sa ikalawang seksyon ng ating pulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Sa unang bahagi ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nila ay bahay-bahay. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Kay Magallanes at Sister Michelle Umali. Atin nga silang tunghayan. Hello ate, magandang umaga po. Pwede po kayo makausap saglit lang? Ay, pasensya na. Paalis kasi ako eh. Tamang-tama. Saglit lang po ako ate. 2 minutes lang po. 2 minutes? Sige, 2 minutes lang ha. Opo. Ako po pala si Kay ate. Pwede po kayo makilala? Michelle, pero pasensya na ha. Di na kita mapapasok. Alam mo na, nakalak na yung mga pinto eh. Okay lang po ate, kahit dito na lang po. At napansin ko ate, ang ganda po ng gate nyo no? Mukhang matibay pa. Oo. Pinagawa yan ng mami ko. Alam mo na, for security reason, dami na kasing masasama ngayon. Totoo po yan ate. Lalo na sa panahon ngayon, ay laganap po talaga ating masama at very alarming na. Pero sa palagay niyo ate, darating pa kayong panahon na hindi na natin kailangan mag-alala o maglagay ng gate for security reason. Naku, mukhang malabo yan. Mahirap na. Opo, mukhang malabo po talaga yan sa panahon ngayon. May nabasa ko at nakaraan natin. Maganda po siya. Gusto ko pong i-share yung nabasa ko sa Awit 37 verse 10 and 11. Okay lang po ba kung ikaw po magbabasa? Okay. Asan ba? Ito po ate. Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na, pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa. Ayan, salamat po. Ayon po dito ate, ano daw po yung mawawala? Sabi dyan, masasama? Opo, kasi pag wala na pong masasama, wala na rin pong krimen. At magiging payapa na pong lupa. Gusto niyo din pa yan ate? Mukhang maganda. Tama po ate, at pangako po yan ng Diyos sa atin. Alam mo, ngayon ko lang narinig yan. Ate, dahil sa promise ko, 2 minutes lang. Kung gusto niyo po, next time balik po ako, pag-usapan natin kung ano pang ilan sa mga pangako na Diyos sa future. Sige, balik ka na lang sa Sunday. Okay po ate, ano pong gusto niyo oras ate? Mga 3 p.m. na lang. Sige po. See you on Sunday at 3 p.m. po ate. Okay. Ingat Sige, kayo sige. ate, salamat. Okay, sige, bye. Opo.
Nais niyo bang pasalamatan mga kapatid si Sister Magallanes sa kanyang mahusay na first time na pagganap ng bahagi. Gayun din, salamat din po sa inyong partner, Sister Umali. Isang paraan para maging matagumpay tayo sa pangangaral at sa pagpapakita ng interes sa kausap natin sa bahay-bahay ay yung pagmamasid. Kung tayo ay observant doon sa kausap natin, sa kanyang paligid, sa kanyang mga pinagkakabalahan, sa una pa lang ay matitimbang na natin kung tama ba yung panahon na iyon para kausapin natin siya. Katulad ng sa ginawang presentasyon ni na Sister Kay, pinagmasdan niya muna yung kanyang kausap. Siguro iniisip din niya kung ano ba yung nasa isip na may bahay. Kakausapin kaya siya nito? Busy ba siya? And kaya nakatulong nga din yung pagmasid sa kilos o body language ng kausap natin para malaman kung interesado ba siya sa sinasabi natin tungkol sa Bible. Kaya nakita naman namin, Sister Magallanes, yung pagkakapit mo sa aralin na ito. Kaya maraming salamat, pati na rin sa inyong partner kay Sister Umali. Para naman sa susunod na bahagi, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Bahay-bahay, mag-alok ng pag-aaral sa Biblia. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Lara Chiares kasama si Sister Maybelline Adriatico. Atin nga silang tunghayan. Tao po, magandang umaga. Ano yon? Hello ate, ito po pala yung friendly visit namin sa lugar nyo para po sana itanong kung ano po kayong mangyayari sa atin kapag namatay tayo. Sa pamilya kasi namin, naniniwala kami sa reincarnation. Pwede ko po bang malaman kung paano nyo napatunayan na totoo yung reincarnation? Kasi nung mamatay yung tito ko, ilang araw pagkatapos nun, may nakita akong butterfly sa madalas tinatambayan ni tito. Ilang beses ko yung nakita. Tapos sabi ni nanay, si tito daw yun. Favorite color niya yung black, tapos black din yung butterfly. Pero kayo po ate, personally, ano po yung pananaw nyo tungkol doon? Actually, medyo nahirapan din ako na tanggapin yun. Kasi nakapag namatay tayo, posible tayo na malipat sa ibang katawan or hayop. Kasi malay mo, maging ipis ako or insect. E di sa kabilang buhay, tatapak-tapakan pa rin ako ng mga tao. Mukhang nakakatakot nga. Actually, ate, nandito kami para po i-share din sa ibang tao yung sagot tungkol sa tinanong ko po sa inyo kanina. Ganun ba? Opo. Pwede po pakibasa nung unang banda ng Ecclesiastes 9:5? Sige, ang sabi, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Salamat. Kaya base po sa nabasa natin, ano daw po yung mangyayari sa atin kapag namatay tayo? Ang sabi dyan, wala nang alam yung mga patay. Tama po. Like, pag natutulog tayo ng mahimbing, hindi natin alam yung nangyayari sa paligid natin. Ganon din po ang patay. Wala silang alam sa paligid at wala silang kakayahan na pumunta sa ibang lugar. So, ibig sabihin, hindi totoo yung reincarnation? Yun po yung sinasabi ng teksto. Actually po, sinabi nyo kanina na mahirap para sa inyo na maniwala tungkol sa pinaniniwalaan ninyo. Baka po kasi hindi yun totoo at yung sinasabi talaga ng Biblia yung totoo. Sa tingin nyo po? Tama ka, mahirap para sa akin na maniwala. Kasi yun na talaga yung pinaniniwalaan namin bago pa mamatay si Tito. Kaya mahirap magbago ng paniniwala. Naiintindihan ko po. Kaya ate, nag-aalok po kami ng libreng pag-aaral sa Biblia para po matulungan kayo na kayo po mismo yung makumbinse na talagang totoo at kapanipaniwala yung sinasabi ng Biblia. Para magandang idea yan. Sige, subukan ko. Talaga? Sige po, balik po ako sa Sabado. Pwede rin po ako magdala ng babasahin tungkol sa reincarnation at pwede ko po yung ipaliwanag sa inyo. Sige, antayin kita. Salamat. Ako po pala si Lara. Ano po pwede ko itawag sa inyo? Maybelline na lang. Salamat, Ate Maybelline. Sige, kita na lang po tayo sa Sabado. Parang may nakikita na po kasong butterfly doon. And maraming salamat, Sister Chiares, pati na rin sa inyong partner, Sister Adriatico. Nagiging mataktika nga tayo sa pakikipag-usap kung hindi natin agad itinatama yung kausap natin kung meron silang maling nasabi na o hindi kaayon sa Biblia. Hindi nga natin sila agad kinokontra. Katulad ng sa ginawa ni Sister Lara, pinakinggan niya muna yung kanyang kausap, hinayaan niya na magsalita ito, at hindi niya agad sinabihan yung kausap niya na mali yung kanyang sinasabi o hindi nga niya iyon pinatigil sa pagsasalita. Kung ganoon nga yung gagawin natin sa ministeryo, nagpapakita iyon na gusto nating maintindihan yung paniniwala ng ating kausap. At makikita iyon ng may bahay na handa tayo at gusto nating makinig
sa kanila. Kaya muli maraming salamat Sister sa inyong presentasyon, Sister Shares, pati na rin sa inyong partner kay Sister Adriatico. Para naman sa susunod na bahagi, ito ay pagdalaw muli, di formal na pagpapatotoo. Ipakita ang website natin sa kausap na may mga anak. Gagampanan ito sa atin ni na Sister Judy Ann Briquillo kasama ang kanyang may bahay na si Sister Angel Flores. Atin nga silang tunghayan. Uy, Angel, dito ka din pala. Oo, magbabayad ka din ba ng bill? Oo, ate, sa kailangan ko rin makawig ka agad. Kasi ayoko iwan ng matagal yung anak ko sa kapitbahay namin. Ay, oo nga. Nabanggit mo pala sa akin yung last time. Kumusta na pala yung anak mo? Okay naman siya, ate, kaso gusto ko makawig agad kasi nagwe-worry ako. Kasi yung anak ng kapitbahay namin, kung ano na pinapanood sa YouTube, baka ma-influensyan. At kung ano na pang matutunan. Oo nga. Alam mo, naiintindihan kita dyan, no? Kahit na wala pa akong anak. Kasi may dalawa naman ng pamangkin. Inaalala ko din yung influence na pwede lang makuha sa online videos. Tsaka sakto, may gusto akong ipakita sa yung website. Ito. Ayan, dito. Sakto kasi itong website na ito, saktong-sakto sa anak mo at pwedeng instead na YouTube videos yung papamanood niya, pwedeng ito ipawatch mo sa kanya. Ito, yung mga videos na yan. Wow, ang dami palang pambatang video dyan, ate. Naku ko lang nalaman kasi kala ko puro pang matanda lang. Okay lang, normal naman kasi talaga yun, no? But alam mo ba, yung gusto ko talaga ipakita sa'yo, kasi last time pala, nung nakausap kita, paalis ka na. Tsaka alam mo ba, bukod sa madaming matututunan yung anak mo dito, kaya pwedeng mabawasan yung alalahanin mo na yung mga pwede niyang makuhang impluensya na hindi talaga maganda mula sa online videos. Thank you, ate. Paano pumunta dyan sa website? Sige, sandali. Ganito lang, madali. Punta ka sa browser, type mo gw.org/tl or language Tagalog. Tapos, punta ka dito sa baba, sa videos. Click mo tong videos, tapos search ka, baba mo konti. Yung mga bata, ayan, may mga videos na yan. May mga kanta, tsaka may videos na kada video may mga lesson ka na makukuha. Madali lang pala. Thank you, ate. Tinatawag na pala yung number ko. Sige. Maraming salamat, Sister Briquillo, pati na rin sa inyong partner, Sister Flores. Yan, isang mahalagang katangian nga na kapag tayo ay gumagawa sa ministeryo ay yung pagpapakita natin ng empatiya sa ating mga inaaralan. Kasama na rito yung pakikinig ng mabuti sa kanilang mga pinagdadaanan na mga suliranin o sa kanilang mga problema sa buhay. Yan, nakinig ng mabuti si Sister Judy Ann sa kanyang kausap. Hinayaan niya na maglabas ito ng kanyang saloobin. Hindi nga siya sumasabat kapag nagsasalita yung kanyang RV. At nagpapakita iyon na hindi niya binabaliwala yung nararamdaman ng kanyang kausap. Hindi lang siya basta makapangaral o makapagbasa ng Bible, kundi nakiramay siya doon sa kanyang kausap. Kaya mahalaga nga na magawa natin ito, mga kapatid, dahil kung tayo ay magpapakita ng empatiya at marunong makinig sa ating mga kausap, maaaring yun pa nga yung maging dahilan para maging interesado yung mga nakakausap natin sa ministeryo. Kaya maraming salamat muli, Sister Briquillo, sa mahusay na pagkakapit sa aralin na ito, pati na rin sa inyong partner kay Sister Flores. Para naman sa susunod na bahagi, ipaliwanag ang paniniwala mo. Ang tema, naniniwala ka ba na tunay ang relihiyon mo? Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Michelle Mata na kanyang may bahay, Sister Irish Atamosa. Queen, pwedeng humingi ako ng favor sa'yo. Kasi sa June 27, absent ako. Ikaw sana yung mag-substitute sa akin. Ano po meron, Ate Michelle? Meron kasi kaming regional convention dyan sa SMX, sa MOA. Sige po. Pero hindi ako sure, Pero napansin ko, Ate Michelle, na seryoso ka po sa akin na aniban yung relihiyon. Naniniwala ka ba na tunay ang relihiyon mo? Salamat naman at napansin mo yung ginagawa namin bilang mga saksi ni Jehovah. Siguro familiar ka sa sa binabanggit ng Mateo 14, yung about sa pintuang daan. Familiar po ako doon, pero hindi ko alam yung kahulugan nun. Yan, sige, basahin natin ulit. Sabi dito, Mateo 7:14. Pero makipot ang pintuang daan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang mga nakakahanap dito. Ayun sa nabasa, ano daw yung dulo ng makipot at makitid na daan? Patungo sa buhay. Pero bakit kakaunti lang nakakasumpong nun?
Kakaunti lang kasi yung kabilang sa tunay na relihiyon. Kasi kadalasan sila po yung mga minamaliit, tinutuya at inuusig dahil ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. Mahirap nga naman po no, kapag inuusig or tinutuya. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit kakaiba kayong mga saksi o bakit kayo ginaganyan. Kasi wala kayong Christmas, wala kayong birthday, ni hindi kayo bumoboto, pero ibang relihiyon, pwede naman. Pero kung iisipin, parang napaka-killjoy or napaka-boring ng relihiyon ninyo. Kasi kaming mga saksi, sinisikap kasi namin ikakapit yung mga natutuhan namin, yung mga simula at prinsipyo sa Biblia, at saka sinasagawa din namin yung mga tinuturo namin sa iba. So talagang kumbinsido po kayo na tunay ang relihiyon ninyo. Kumbinsido kami na yung napili naming relihiyon ay sinasang-ayunan ng Diyos at ni Jesus. Kasi ito yung tanging pagsamba na nakaayon sa katotohanan sa Biblia na tinatanggap naman ng Diyos. So hindi pala lahat ng relihiyon ay nakaayon sa katotohanan or pagpapala, kundi isang tunay na relihiyon lang at kayo po yun. Kasi kung iisipin, maraming restriction, maraming bawal, na para bang dumadaan na kayo mismo sa makipot at makitid na pintuang daan. Sige, susunod, explain ko ulit yung about sa gw.org namin para may makakuha ka ng karagdagang informasyon tungkol sa mga saksi ni Jehovah. Sige, tayo na pala. Sige, salamat. And maraming salamat, Sister Mata, pati na rin sa inyong partner, Sister Atamosa. Naka-encounter na ba tayo ng katulad ng ganito, mga kapatid, sa ating pagbiministeryo? Tinanong na ba tayo na naniniwala ka ba na tunay relihiyon mo? Kamusta kaya naging reaksyon natin? Kine-question nga nung kausap natin yung ating paniniwala. Ito nga yung tamang panahon para magpakita tayo ng kapakumbabaan. Katulad ng sa ginawang presentasyon ni na Sister Mata, hindi nga kailangan palabasin na alam natin yung lahat ng bagay at lalong-lalo na hindi natin kailangan ipamuka na mali yung kausap natin. Huwag nga sana umabot sa punto na parang niyayabangan na natin yung ating kausap dahil mas may alam tayo sa kanya sa Bible. Kaya kung sasagutin natin yung nagtanong sa atin ng ganon sa isang hindi magalang na paraan, tiyak nga na hindi magiging matagumpay yung ating pakikipag-usap. Mas makikinabang kayo pareho kung pananatilihin natin mapagpakumbaba yung ating tono at yung paraan ng pagsasalita. Kaya muli, maraming salamat Sister Michelle Mata sa pagkakapit ng aralin na ito, ganyan din sa inyong partner kay Sister Atamosa. At yun nga nagtatapos ang seksyon na maging mahusay sa ministeryo. Maraming salamat muli sa mahusay nating estudyante sa pagganap ng kanilang mga bahagi. Ngayon ay dadako na tayo sa ikatlong seksyon ng ating programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo muna ay aawit sa song number 21 na ang pamagat, Patuloy na Unahin ang Kaharian. Ito ay halaw sa aklat ng Mateo 6 verse 33. Kung tayo ay nasa kalagayan, pakisuyo po na tayo ay tumayo at sundan natin ang musika.
Mga kapatid, sa ikatlong seksyon ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Sa loob ng 15 minuto, ito ay pagtalakay. Makakayanan mo ang problema sa pinansyal sa tulong ni Jehovah. At mapapanood din natin ang video na hindi tayo bibiguin ni Jehovah. Gagampanan ito sa atin ito ni Brother Vince Daulong. May isa pong popular na awitin noong dekada 90 na may ganitong liriko. Mabuti pa ang pera, may mukha ng tao, pero ang tao, walang pera. Sa panahon natin sa kasalukuyan, isang alalahanin para sa marami sa atin o halos lahat sa atin na ang pangangailangan tungkol sa pera. Karaniwan ng lahat ng gagamitin natin ay may pangangailangan sa pera. Wala kang pera, walang pambili ng ating kakainin. Wala kang pera, walang pambili ng ating iinumin. Wala kang pera, wala kang pambayad sa kuryenteng gagamitin. Wala tayong pang-load. Wala tayong pambayad sa jeep o tricycle patungo sa ating bulwagan. Wala tayong pera, wala kang pambayad sa upa sa mga tahanan na ating tinitirhan. Pera, isang problemang pinansyal na ang tanging paraan para magkaroon nito ay mayroon tayong patuluyang trabaho o negosyo na hindi pwedeng hinto maliban na lang kung mayroon na tayong sapat na ipon or mayroon tayong sapat na ipon hanggang sa ating pagtanda o sa ating pagre-retiro. Pero paano kung wala naman tayong trabaho o wala naman tayong negosyo? O maaaring meron tayong trabaho pero nawalan tayo ng trabaho sa kasalukuyan. Paano rin kung nawalan tayo ng trabaho kamakailan lang at kailangan nating maghanap ng panibagong trabaho? Sa kalagayan ng ating ekonomiya na hindi tiyak ang kabuhayan ng bawat pamilya, makakayanan ba natin ang problemang pinansyal sa tulong ni Jehovah? Kung babasahin po natin ang ulat sa awit 46, 1-3, ganito po yung buod na may kinalaman sa problema. Sa uno, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handa siyang tumulong kapag may problema. Ibig pong sabihin, yung financial problem natin, handa ang Diyos para tayo tulungan. Kung titingnan po natin, bakit? Ayon sa awit 127:2, dahil naglalaan siya sa mga minamahal niya. Ano po yung inilalaan niya? Kung titingnan natin sa ulat sa Mateo 6:31-33, kaya huwag kayong mag-alala at magsabing, ano ang kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang isusuot namin? Ang lahat ng ito ang pinagkakaabala ng mga bansa. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. O mga kapatid, tinitiyak ng Diyos na Jehovah na kahit magkaroon tayo ng pinansyal na problema, sa iba't ibang kadahilanan, kung patuloy na uunahin lang natin siya, ilalaan niya ang mga pangangailangan natin. Pakisuyo po, panoorin natin ang video na hindi tayo bibiguin ni Jehovah. Mi sitwasyon ekonomika. Maalwan ang kalagayan namin sa buhay. Nagtrabaho ako ng 20 taon bilang supervisor sa isang kumpanya na nasa industriya ng langis. Kaming 5, ako, ang asawa ko, at ang 3 naming anak na babae ay hindi ng problema sa aming kakainin. Isang hapon, napanood ko sa TV ang balita na iba na ang namamahala sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kinalunisan, pumasok ako sa trabaho. Pagdating ko sa opisina ko, nakaupo na roon ang bagong supervisor, ang posisyon na iningatan ko ng 20 taon. Hawak-hawak niya ang resume ko.
Pinasalamatan niya ako dahil masipag daw ako, matapat at produktibo. Pero mayroon daw isang kulang. Kailangan kong sumali sa isang partido politikal. Mataktik akong ipinaliwanag na isa akong saksi ni Jehovah at neutral kami pagdating sa politika. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagalit ang supervisor at nagbago ang ekspresyon ng mukha at tono ng boses niya. Pinagbantaan niya ako na kung hindi daw ako sasali sa partido politikal, huling araw ko na daw yun sa trabaho. Hindi ako pumirma o sumali sa partido politikal kasi para na rin akong nangalunya nun at itinago yun. At para ko na rin pinagtaksilan si Jehovah. Pwede sana akong pumirma at manatili sa dati kong trabaho. Pero alam kong habang buhay akong babagabagi ng budhi ko dahil binigo ko si Jehovah. Hindi ko kayang dumalo sa mga pulong at maglingkod bilang elder kung nangyari yun. Sa isang iglap, wala na akong trabaho. Wala rin akong natanggap na benepisyo para sa 20 taong pagtatrabaho ko. Pag-uwi ko, naghihintay na sa akin ang pamilya ko. Agad kaming nanalangin kay Jehovah na sana ay paglaanan niya kami at na huwag niyang hayaang masubok kami ng higit sa aming makakaya. Alam naming malaking pagsubok ang napapaharap sa amin. Pero malalampasan namin yun dahil tapat kami kay Jehovah. Mula nang mawalan ako ng hanap buhay, nasubukan ko na ang ilang trabaho, gaya ng paghahalaman at pagpipintura ng bahay. Ngayon, nagtataksi naman ako. Ang pangalawa kong anak na si Genesaret ay nagpipinta at binibenta namin ang mga gawa niya. Gumagawa naman ang mga minatamis ang asawa ko at natuto kami ng iba pang kasanayan. Pinasimple namin ang aming buhay. Nakapag-aral pa nga kami ng misis ko sa PSS noong 2014. Paminsan-minsan, nagpapatala bilang auxiliary pioneer ang 2 naming anak at ang 13 anyos naming bunso ay bautisado na. Hinding-hindi kami pinigo ni Jehovah. Salamat po sa video. Mga kapatid, ano po ang natutuhan natin sa karanasan ni Brother Alvarado? Pakisuyo po kay Sister Austria. Natutunan ko ang kahangahangang pagiging matatag at katapatan ni Brother Alvarado kay Amang Jehovah. Mas pinili ang huwag pagtaksilan si Amang Jehovah kahit na mawala ng trabaho kaysa sumanib sa politikal na gawain na pinapagawa sa kanya ng bagong bisor niya sa kumpanya. Nanalangin silang mag-anak na sana malagpasan nilang bagong hamon sa buhay nila at marami silang natutunan para makapag-survive. Ginawa nilang simple ang pamumuhay nila. Kahit na ano pwedeng pagkakitaan basta marangal ay ginawa nilang tulong-tulong ng pamilya niya. At naging smooth naman ang lahat, lalong tumibay ang pananampalataya pa nila kay Amang Jehovah. Salamat po sa mahusay na komento. Pakisuyo po, basahin natin ang ulat sa 1 Timoteo 5:8. Kung nariyan na po kayo, ito ang sinasabi. Oo, kung ang sino man ay hindi naglalaan sa mga nasa pangangalaga niya, lalo na sa mga miyembro ng pamilya niya, itinakwil na niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa walang pananampalataya. Sa ating pong binasa, paano po nakatulong ang tekstong ito para mapatibay ang pagtitiwala mo na laging ilalaan ni Jehovah ang pangangailangan ng mga lingkod niya? Pakisuyo, Brother Roy Mata. Tinitiyak ni Jehovah sa atin na kapag naglalaan tayo ng spiritual na mga bagay pangunahin na, pangalawa material, at kung ano pa mga pangailangan, hinding-hindi niya rin tayo iiwan o bibiguin. Ilalaan niya yung lahat ng pangailangan natin basta ginagampanan natin, nagalaan tayo. Salamat po. Normal na pinagdaraanan talaga nating lahat ang problemang pinansyal kung hindi man lang tayo nakararanas at patuloy na dumaranas nito. Kaya naman nagbibigay ng pantulong na paglalaan ng Diyos na Jehovah habang kinakaharap natin ito. Sa ating po mga bullets, pakisuyo po, magbigay po ng isa ng teksto na makakatulong sa atin, mga prinsipyo mula sa Biblia, may kinalaman sa problemang pinansyal. Sister Vasquez, pakisuyo.
Sa Mateo 6:22, sabi po dito na magpasimple ng buhay, iwasan ang mga di kinakailangang utang at gastusin. Salamat po. Sino pa po? Brother Odi, pakisuyo. Sa Filipos 1 verse 9 to 11 po, sabi po, gumawa ng mga desisyon tungkol sa trabaho at edukasyon na tutulong sa iyo na unahin ang paglilingkod kay Jehovah. Salamat. Pakisuyo kay Sister Infanso. Sa Kawikaan 14:23, maging mapagpakumbaba at handang mag-adjust. Iwasang maging mapili sa trabaho kung wala ka pang trabaho. Subukan kahit simpleng mga trabaho para mailaan ang pangangailangan ng pamilya. Salamat po. Sister Centillas, pakisuyo. Sa Hebreo 13:16 naman po, binanggit na maging handang magbigay anuman ang mayroon ka kahit gaano man iyon kaliit. Salamat po. Brother Easy, pakisuyo. Nais ko lang susugan yung nando sa Kawikaan 14:23. O hindi magiging mapili doon sa trabaho. Kita natin kanina si Brother Alvarado, supervisor yung trabaho niya pero later nagpinasimple niya yung buhay niya. Medyo naging menial yung trabaho na napunta sa kanya. Simpleng mga trabaho na baka iniisip niya dati hindi niya magagawa. Pero hindi siya naging mapili kasi kailangan yun para masustinihan yung pangangailangan ng kanyang pamilya. Salamat po. Pakisuyo kay Sister CK. Nakita ko rin sa video na kahit inalaw ni Jehovah na mangyari yun sa isang pamilyang tapat, pero makikita doon na sa kabila ng kanilang pinagdudusahan na simplit na talaga, malayo sa dati nilang dinaranas, pero makikita doon yung pagpapala at nakuha nga nila yung kagalakan dahil sa blessing si Jehovah. Salamat po. Sister Calso, pakisuyo. Merong si Brother Alvarado, meron siyang pagpapala sa Diyos na Jehovah. Nung nag-apply siya, inalisan niyang trabaho, magandang posisyon. Pero na bumalik siya, may bago ng manager. Kaya nagtakot siyang mainam. Paano ko kaya pasisimplin ang buhay ko? Nagarap niya, naging haridero siya, naging pintor at taxi driver pa. Pero pagpapalang dumating sa kanyang buhay, ang dalawa niyang anak naging auxiliary pioneer at silang mag-asawa pumasok sa PSS noong 2014 at malaking pagpapala sa kanyang loob, sa kanyang pamilya. Salamat po. Brother Vasquez, pakisuyo. Kaya isang aral para sa atin yun, karanasan ng Brother Alvarado, na hindi natin hawak ang sitwasyon. Kailangan din natin talaga na bantayan yung sitwasyon kasi minsan magbabago talaga ang panahon, ang takbo ng panahon. Akala natin may stable yung trabaho natin, yung pala ay hindi. Kaya yun, ang aral dyan, dapat mapagbantay tayo at unahin talaga natin sa buhay ang Diyos na Jehovah. Salamat po. Brother Umali, para sa huling komento. Kaya gusto kong komendahan yung mga ulo ng pamilya na makikita natin sa hirap ng buhay, full-time sa work, pero kumpleto ang attendance ng family sa pulong. Kaya nakakapagpatibay, nakaka-inspire na magpatuloy pa rin dahil sa good example ng mga tatay na to. Salamat po. Oo mga kapatid, ulitin ko po, tinitiyak sa atin ni Jehovah na kahit mayroon tayong mga problemang pinagdadaanan, may kinalaman sa pinansyal, bunga ng iba't ibang kadahilanan, kung patuloy lang natin na uunahin siya, tinitiyak niya na paglalaanan niya tayo ng ating mga pangangailangan. Maraming salamat, Brother Vince Daulong, sa paunguna sa talakayan. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia sa loob ng 30 minuto, gamit ang aklat natin na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kabanatang 26, walang mamamatay sa inyo. Ito ay papangunahan sa atin ni Brother Rizal Mihulio, kasama ang kanyang tagabasa na si Brother Roy Mata.
Tatalakayin natin ngayong gabi ang Kabanata 26, mga para po 1 hanggang 8. Kasama na rin yung mga kahon sa page 204 at 208. Kaya usahan natin yung ating pagtalakay. Ang pamagat ng ating tatalakayin, walang mamamatay sa inyo. Bakit kaya sinabi ni Pablo ang panalitang ito? At ano ba ang focus ng pag-aaral na ito? Dito makikita natin na kitang-kita ang malaking pananampalataya ni Pablo at ang pag-ibig niya sa mga tao nang mawasak ang barkong sinasakyan niya. Tingnan natin, ano bang nangyari noon? Paano naging tinupad ba ni Jehovah na talagang walang namatay doon sa mga kasama ni Pablo sa paglalayag na yon? O yan yung mga matutuwa natin sa kabanatang ito. Pero tatalakayin natin hanggang para po 8 lang. At titingnan natin dyan naman, makikita kung ano ba yung mga naranasan ni Pablo habang siya ay naglalayag. At sino yung mga kasama niya. Kaya sasabik tayo na magkomento at pakisuyuan natin si Brother Mata na basahin yung una at pangalawang mga para po. Kay Cesar ka pupunta. Hindi maalis ni Pablo sa isip ang pananalitang iyan ni Gobernador Festo dahil malaki ang magiging papel niyan sa mangyayari sa apostol. 2 taon na ring nakabilanggo si Pablo. Kaya kahit paano, medyo mababago naman ang kanyang paligid sa mahabang paglalakbay patungong Roma. Pero alam ni Pablo na hindi lang puro sariwang hangin at malawak na karagatan ang maasahan niya. Maaring may mabibigat na tanong na babangon sa isip ni Pablo sa paglalakbay na ito patungong Roma para humarap kay Cesar. Maraming ulit na ring nanganib sa dagat si Pablo. Sa katunayan, 3 beses na siyang nakaranas ng pagkawasak ng barko at inabot pa nga siya ng isang araw sa gitna ng dagat. Isa pa, ang paglalakbay na ito ay naiiba sa nauna niyang mga paglalakbay misyonero bilang malayang tao. Si Pablo ay maglalakbay ng napakalayo, malayo, mahigit 3,000 kilometro mula sa Caesarea hanggang sa Roma bilang isang bilanggo. Magiging ligtas kaya ang kanyang paglalakbay? Kung makarating man siya ng ligtas, di kaya doon naman siya mapapahamak? Tandaan ang pinakamakapangyarihang tagapamahalang tao sa daigdig ni Satanas noong panahong iyon ang hahatol sa kanya. Baka tayo sa tanong, ano ang naghihintay kay Pablo sa kanyang paglalakbay patungong Roma? Sister Mata? Sister Michelle? Pwede nga pong manganib yung kanyang buhay sa kanyang paglalakbay. Kasi yung lalakbayin nga po ni Pablo mula Caesarea hanggang Roma ay mga 3,000 kilometers bilang isang bilanggo. At ibang-iba ito sa paglalakbay niya nung naglakbay siya. Okay, ibang-iba yan. Ano? Okay, tama yun. Doon sa ikalawang bahagi, at ano ang ilan sa maaaring kinababahala niya? Ano ba yung kinakabahala niya doon sa paglalakbay na yan? Brother Florence? Kung safe ba yung paglalakbay niya. Kasi kung titingnan natin yung Appendix B13, yung orange dotted lines doon, makikita natin yung ruta ng paglalakbay niya. 3,000 kilometers mula Caesarea hanggang Roma. Sa dagat yon. Kaya hindi natin masasabi, hindi niya masabi kung safe ba yun o hindi. Mas maganda kung buksan natin yung ating mga gadget doon din sa mapa, para magkaroon tayo ng idea kung nasaan yung ating pinag-uusapan. Okay. Brother Francisco? Isa pa nga po sa ikinababahala ni Apostol Pablo yung hatol po sa kanya si Cesar. Kilala po natin si Cesar isa sa makapangyarihang pinuno ng panahong Romano. At kilala rin natin si Cesar na hindi po patas yung pagkatol niya pagdating sa mga Kristiyano. Ayun, tama yan. Isa pa rin yun. At isa pa, kumusta naman yung paglalakbay? Brother Chito?
malayo-layo eh. No? Mga 3,000 kilometro. Ang ano dyan, kasi meron sa mga paglalakbay dati at 3 beses sa nanganib eh. At hindi yun katulad dito ganito kalayo, mga short na mga paglalakbay lang yun. Pero lalo na ito. Kaya maaaring sa yung safety niya, yung sa paglalakbay, ay maaaring yung isang concern niya dito. Yan. Okay, maraming salamat. Brother Tom? Katulad nung nabanggit kanina, yung paglalakbay ni Apostol Pablo noong una, maganda. Kasi siya ay isang misyonero. Pero sa pagkakataong ito, pupunta siya ng Roma, pero isa siyang, maglalakbay siya sa isa siyang bilanggo. Kaya napakahirap yung kalagayan ni Apostol Pablo. Yan. Andiyan pa yung tanong. Ano yung mga tanong na binangon dyan? Sister Charis? At kung makarating man po siya ng ligtas, di kaya doon naman siya mapapahamak? Okay. At yung biyahe din niya, makakarating kaya siya doon ng ligtas. Di ba? Yun. Kaya talagang maraming alalahanin si Pablo habang siya ay maglalakbay patungo sa Roma. Pero ano kaya, nasira kaya ng loob si Pablo? O tingnan natin sa paragraph 3. Batay sa mga nabasa mo tungkol kay Pablo, sa tingin mo kaya mawawalan siya ng pag-asa at masisiraan ng loob dahil sa mga aring mangyari sa kanya ngayon? Hinding-hindi. Alam niyang marami pa siyang hirap na daranasin. Ang hindi nga lang niya alam ay kung anong partikular na problema ang babangon. Kaya bakit niya hahayaang mawala ang kanyang kagalakan sa ministeryo sa kaisip sa mga bagay na hindi naman niya kayang kontrolin? Alam ni Pablo na kalooban ni Jehova na gamitin niya ang bawat pagkakataon para ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Kahit sa mga tagapamahala. Determinado siyang gampanan ang kanyang atas, anuman ang mangyari. Tayo rin ba? Sundan natin ngayon si Pablo sa makasaysayang paglalakbay na ito at tingnan kung paano tayo makikinabang sa kanyang halimbawa. Okay. Ano ang determinadong gawin ni Pablo at ano tatalakayin natin sa kabanatang ito? Sister Barce, pakisuyo po. Determinado po si Pablo na gampanan ang kanyang atas, anuman ang mangyari na ang atas na ito ay yung ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Yun, determinado rin siya. Kaya lang, ano yung hindi daw niya alam dyan? Although determinado siyang gawin, sister, doon sa kabila, sa likod. Na kung ano man pong particular na problema naman yung kanyang kakaharapin sa kabila ng marami na po siyang kinaharap na suliranin. Okay. Ano ba yung punto dyan sa Mateo 6:27 at saka sa 34? Brother Odi? Hindi niya po hinayaan na yung mga advance na posibleng mangyari sa kanya ay makasira sa kanya sa ministeryo. Sa katunayan, kinapit nga rin niya po yung Kawikaan 12:25, yung sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao. Hindi niya po hininda yung mga posibleng mangyari, kundi nakatuon lang po siya sa kung anong kalooban ng Diyos na Jehova. Paano naman tayo nasasangkot ngayon sa puntong yan? Ano ba yung tanong sa atin ngayon? Brother Chito? Napaharapin tayo sa kung hindi ibang katulad ng sitwasyon, pero maraming hamon sa luwing araw. Halimbawa, yung mawalan trabaho, yung material na pangangailangan natin, baka yung mag-deter sa atin na maging determinado, na mahadlangan yung ating may schedule ng paglingkuran na dapat natin unahin, alang-alang sa gawain ni Jehova. Maaring mangyari yun kapag ka talagang hindi tayo determinado, katulad ni Pablo. Yan. Sister, Atamosa, sa likod. Kung titignan po natin kasi ang nais talaga ni Satanas yung alisin yung kagalakan natin . At kapag nangyari po yun po yung magigimit siya para manghina po tayo. Kaya ang tanging gawin lang po natin ay maging determinado gaya ni Pablo na maging abala sa gawain. Ayan. Tulad nung ating napanood sa video, ano ba yung nawala doon sa brother? Odi, brother Odi. Nawala po yung magandang posisyon niya yung pagiging supervisor. Pero sa halip na doon po siya mag-focus sa problema, naging abala po siya sa gawain at naging positibo naman po yung naging resulta kahit sa pamilya niya po. Ayan. Kaya determinado. Sister Calso?
Alam natin lahat, sa panahon natin marami tayong mga problema. Pero kalooban ng Diyos, paglingkuran natin siya, may katapatan at lubusan nating kampanan ang ating tungkol palarag sa Kanya. Ayun, tama yan. No? So, maging determinado, ano man ang hadlang, natuloy natin yung ating ministeryo. Katulad, ang paksa natin, lubusang ganapin yung ministeryo. At ganun nga si Pablo. No? Ngayon, tingnan natin daw kung paano tayo makikinabang sa halimbawang ito ni Pablo. Dito tayo ngayon sa subtitle na Pasalungat ang hangin sa amin. Paragraph 4 tayo. Si Pablo at ang iba pang mga bilanggo ay ipinaubaya sa Romanong opisyal na si Julio na nagpasyang sumakay sa isang barkong pangkalakal na dumaong sa Cesarea. Galing ang barko sa Adramito, isang daungan sa kanlurang baybayin ng Asia Minor, katapat ng lungsod ng Mitilini sa isla ng Lisbos. Ang barkong ito ay maglalayag muna pahilaga at pagkatapos ay pakanluran habang tumitigil sa mga daungan para magdiskarga at magkarga ng mga kargamento. Ang gayong mga barko ay hindi dinisenyo para sa kaalwanan ng mga pasahero, lalo na ng mga bilanggo. Buti na lang at hindi puro kriminal ang kasama ni Pablo. May kasama rin siyang dalawang kapananampalataya, si Aristarco at ang sumulat ng mga ulat na ito, si Lucas. Hindi lang natin alam kung ang dalawang tapat na kasama ito ni Pablo ay nagbayad para makasakay sa barko o hindi na dahil nagsilbi silang mga tagapaglingkod ni Pablo. Salamat. Sa tanong, anong uri ng barko ang sinakyan ni Pablo at sino ang mga kasama niya? O, doon muna tayo sa uri ng barko. Okay? Sister Maria. Isang barko nga pong pangkalakal ang uri na sinakyan ni Pablo. Yun. Cargo, cargo vessel to. Hindi siya pampasahero. Okay. At sino daw yung mga kasama ni Pablo sa pagbiyahing ito? Sister? May kasama na siyang dalawang kapananampalataya, si Aristarco at ang sumulat ng ulat na ito na si Lucas. Sino nakatanda sa inyo? Kung sino si Aristarco? Sino nakatanda sa inyo? Sino to? Pwede niyo buksan yung insight niyo. Makita niyo rin yung Aristarco. Tingnan natin, makilala natin siya. Brother Florence? Ayon sa insight, nakasama niya na to minsan na mabilanggo. Taga Macedonia siya na mula sa Thessalonica. Ayan. Yung nasa Ephesus siya, tandaan niyo, sila yung mga kinaladkad ron, kasama ni Gayo. Kaya, anong uri ng kaibigan to si Aristarco? Anong masasabi niyo kay Aristarco? Brother Isi? Tunay na isang tapat na kaibigan. Kasi kung nakulong na kayo dati, tapos ngayon sasamahan mo pa na naman to, mapapahama ka na naman. So kung normal na tao yun, baka lalayuan mo na siya. Pero hindi. Dahil nagpakita siya ng maibiging katapatan kay Pablo. Ayun. At sino ang kasama pa nila maliban dito kay, sinong opisyal yung kasama nila sa paglalayag nila? Sister Michelle? Ito nga si Julio na Romanong opisyal. Kasama rin nila yung mga kriminal. Okay. Tingnan natin yung ruta ng paglalayag at kalakalan. Gusto nyo nga, Brother Roy? Noong unang panahon, ang mga barko ay pangunay ng ginagamit para maghatid ng mga kargamento. Hindi pampasahero ang mga ito. Ang isang manlalakbay na gusto maglayag ay kailangan maghanap ng barkong pangkalakal na patungo sa kanyang destinasyon, makipagtawaran ng pamasahe at maghintay sa pag-alis ng barko. Libo-libong barko ang parot parito sa Mediteraneo para maghatid ng mga supply ng pagkain at ng iba pang kalakal. Ang mga pasahero sa gayong mga barko ay sa kubyerta natutulog marahil sa isang tolda na itinatayo nila. Natatayo nila sa gabi at binabaklas sa umaga. Dapat din silang magdala ng sariling gamit para sa biyahe gaya ng pagkain at mga kumot. Nakadepende sa lakas at direksyon ng hangin ang itatagal ng biyahe.
Dahil sa masamang panahon, kapag taglamig, halos walang barkong bumabiyahe mula sa kalagitnaan ng Nobyembre hanggang sa kalagitnaan ng Marso. Okay. May kinalaman sa barko. Anong uri ng barko uli? Itong sasakyan nila, Brother Tom? Noong panahon nga, ang mga barko ay ginagamit lang doon sa sa mga kargamento at hindi ito sakayan ng mga pasahero. Kaya yung isang maglalakbay, kailangang maghanap niya ng barkong pangkalakal na yon at makikipagtawaran ka pa doon sa halimbawa sa pamasahe at maghihintay ka pa bago umalis. At ang mga gayong barko ay hindi ka conveniente halimbawa sa pagtulog. O gagawa ka pa ng isang binalangkas o sa gabi, tapos sa umaga, kailangan mong tanggalin yon at kailangan mo ring magdala ng pagkain, mga damit, at yung mga kumot. Ganon din yung pagpunta sa iyong paglalakbay, nakadepende yung pag-alis mo o pagpunta mo sa isang pupuntan doon sa hangin. Halimbawa, doon sa taglamig naman, yung mga barkong bumibiyahe mula sa kalagitnaan ng November hanggang Marso, ay talagang bihira at mapanganib. Kaya talagang napakahirap yung kalagayang iyon ni Pablo. Yeah. Para ma-visualize niyo yung barko na sinakyan niya. May picture dyan, no? Yan, ganyan ang barko noong panahon na yon. Naglalayag, no? Okay, tingnan natin yan. Punta tayo ngayon sa paragraph 5. Kinabukasan, matapos maglayag ng mga 110 kilometro pahilaga, dumaong ang barko sa Sidon, sa baybayin ng Syria. Lumilitaw na hindi gaya ng isang ordinaryong kriminal ang trato ni Julio kay Pablo, posibleng dahil mamamayang Romano si Pablo at hindi pa siya napapatunayang may sala. Pinayagan ni Julio si Pablo na bumaba sa barko at maipagkita sa mga kapwa Kristiyano. Tiyak na tuwang-tuwang mga kapatid na asikasuhin ng apostol matapos ang kanyang matagal na pagkabilanggo. May naiisip ka bang mga pagkakataon na pwede kang magpakita ng gayon ding maibiging pagkamapagpatuloy at sa gayoy magpatibay rin? Paano tinanggap ng mga kapatid sa Sidon si Pablo at ano ang matutuhan natin dito? Kung titingnan niyo uli yung mapa, dumaan yung barko doon sa Sidon. Dumaong siya doon. Kaya sinamantala ni Pablo yung pagkakataon, dumalaw siya doon sa mga kapatid doon, no? Si Brother Luistro. Pinakita nga ng ulat sa 27:3 na nagpakita ng kabaitan sa kanya si Julio, yung opisyal, at tinayaan na bumaba siya, makipagkita siya sa mga kapatid, na kung saan binanggit naman dito na inasikaso sila ng mga ito. Kaya ma-imagine natin kung ano yung tuwa ng mga kapatid na makita muli si Pablo kasi nga lalo na sa matagal na panahon na nabilanggo ito. Yeah. Isipin nyo, 2 years siya, nakakulong na, no? Yun, bumalik siya ngayon doon. Sister Ambi, pakisuyo po. Kaya naman siya pinayagan kasi si Apostol Pablo, citizens ng Romano. At hindi wala pa siyang sala sa pagkakataon na yun. Yeah, tama yun. Kaya maluwag sa kanya si Julio. No? Ngayon, ano yung aral? Yung matutunan natin doon sa mga taga-Sidon. Ano kaganda? Ano yung aral na tinuturo na sa atin? Sabi dito sa tanong, di ba? Ano yung matutuhan natin dito? Brother Calso? Yung pagiging mapagpatuloy sa mga kapatid na marahil galing din sa malalayong lugar, napunta sa atin, pwede natin silang patuloyin sa bahay. At yun ay magdudulot ng pampatibay din sa kanya at sa iyo mismo. Yun. Doon sa mga lugar na walang katulad nung sa atin, walang CO's quarter, no? Doon hamon yung pagiging pagpatuloy. Di ba? Sa atin, hindi masyado, o hindi nga gano'n, ano? Pero doon sa mga probinsya, halimbawa, panahon ng dalaw, walang tuluyan.
Magagaya mo kaya yung mga taga-Sidon? Gagayahin mo kaya ang mga taga-Sidon? Sidonyo? Mga Sidonyo, ano? Brother Isi? Isa pa, pagkakataon din ito para mapatibay nila si Pablo, doon yung mga taga-Sidon. So sa atin naman, pagkakataon din natin na mapatibay din yung CO o kung sino man naglalakbay na tagapangasiwa o kaya representative ng branch kung dito man makikituloy sa atin. Kasi wag nating isipin na hindi porke malalakas na yan sa spiritual, hindi na nangangailangan ng pampatibay yan. Paminsan-minsan, lahat tayo kailangan din ng pampatibay loob. Yun, amen. Brother Florence, salamat. Brother Isi? Maaring wala tayo sa sitwasyon na literal na magpatuloy sa bahay natin, magpatulog, magpahinga yung mga CO o ang asawa nila. Pero yung salitang pagiging mapagpatuloy o hospitality, hindi lang yung tumutukoy sa literal na patutuloyin mo sa bahay. Tumutukoy din yun sa paglalaan. No, pangailangan nila, maaaring sa financial. Kaya ang isang practice na pwede natin gawin, suportahan yung kaisan sa dalaw kung tayo sa almusal, tanghalian o sa hapunan. Yun. Yung mga pangangailangan nila. Okay, Sister Abby, mayroon pang punto? Katulad ng nakaraan, meron tayong circuit overseer. Inatasan kaming pamilya na magpatuloy sa kanila. Na maging epektibo naman po, Brad, kasi lahat kami nagtutulungan. At ipinasyal namin sila sa iba't ibang lugar, dinala namin sa Kingdom Hall, at sa Brad, masayang masasyal kasi nadama nila ang mapagpatuloy natin at nakapagpatibay sa bawat isa. Salamat po sa magandang komento na yun. Dito tayo ngayon sa parapo 6 hanggang 8. Mula Sidon, nagpatuloy sa paglalayag ang barko pahilaga at nadaanan nito ang Cilicia na nakakasakop sa Tarso, kung saan ipinanganak si Pablo. Hindi na binanggit ni Lucas kung saan pa dumaong ang barko, pero isang nakakatakot na detalye ang iniulat niya, pasalungat ang hangin sa kanila. Sa kabila nito, makikita natin ginagamit ni Pablo ang bawat pagkakataon para ibahagi ang mabuting balita. Tiyak na nagpapatotoo siya sa mga kasama niyang bilanggo at sa iba pang sakay ng barko, pati na sa mga mandaragat at mga sundalo, gayon din sa mga taong nasa mga daongang hinintuan ng barko. Sinasamantala rin ba natin ang bawat pagkakataon para mangaral sa iba? Nang makarating ang barko sa Mira, isang daongan sa timugang baybayin ng Asia Minor, si Pablo at ang iba pa ay pinalipat sa ibang barko na magdadala sa kanila sa Roma ang kanilang destinasyon. Nang panahong iyon, ang Ehipto ay isang imbakan ng butil ng Roma. Ang mga barko ng mga Ehipsyo na may kargang butil ay dumadaong sa Mera. Naghanap ng ganoong barko si Julio at pinasakay niya rito ang mga sundalo at bilanggo. Siguradong mas malaki ang barkong ito kaysa sa una nilang sinakyan. Marami itong kargang trigo at may sakay itong 276 katao, mga tripulante, sundalo, bilanggo at malamang na iba pa na napupunta rin ng Roma. Dahil sa paglipat ni Pablo ng barko, maliwanag na lumawak ang teritoryo niya at tiyak na sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Pagkatapos, dumaong naman sila sa Sinido na nasa gawing timog kanluran ng Asia Minor. Kapag paayon sa direksyon ng hangin, kayang makuha ng barko ang ganitong kalayong distansya ng mga isang araw lang. Pero inulat ni Lucas, dahan-dahan kaming naglayag sa loob ng ilang araw hanggang sa Sinido at hindi yung naging madali. Naging mahirap pa ang paglalayag. Isip-isipin nila ang kaba ng mga tao sa barko habang sinasalubong nito ang malalakas na hangin at maaalong dagat. Basa mo na rin natin, Brad, yung pasalungat na hangin ng Mediteraneo. Malaki ang epekto ng hangin at panahon para sa pagkaplano kung saan at kailan maglalayag ang mga barkong pangkalakal noon sa Mediteraneo o sa malalaking dagat. Sa dulong silangan ng dagat, karaniwan ng pasilangan ng hangin mula Hunyo hanggang Setyembre. Kaya sa mga panahong ito, madaling maglayag pasilangan, gaya ng naranasan ni Pablo nang pabalik na siya mula sa kanyang ikatlong paglalakbay misyonero. Siya at ang mga kasama niya ay sakay ng isang barkong umalis sa Milito, dumaan sa Rodas at dumaong sa Patara. Mula roon, halos dire-diretso na ang paglalayag hanggang Tiro sa baybayin ng Pinisya ayon kay Lucas. Nadaanan nila ang Cyprus sa gawing kaliwa na nangangahulugang naglayag sila sa may gawing timog ng Cyprus. Kumusta naman ang paglalayag sa kabilang direksyon, pakanluran? Pwedeng maglayag ang mga barko sa rutang iyon kung hindi masyadong malakas ang hangin. Pero kung minsan, halos imposible ito kapag taglamig. Ang sabi ng International Standard Bible Encyclopedia, bago-bago ang lagay ng panahon at may malalakas na bagyong kumikilos, pasilangan patawid ng Mediteraneo
na may kasamang malalakas na hangin, na kung minsan ay sobrang lakas at madalas na pagbuhos ng ulan o nyibi pa nga. Talagang mapanganib maglakbay kapag ganito ang lagay ng panahon. Sa halos lahat ng panahon, ang mga barkong naglalayag ay pwedeng bumaybay pahilaga sa may Palestina at pakanluran sa may Pampilya. Pagdating sa Pampilya, maalwan na ang paglalayag dahil sa banayad na hangin mula sa lupain at dahil sa agos ng tubig na pakanluran. Ganyan na nangyayari sa unang bahagi ng paglalakbay ng bilanggong si Pablo patungong Roma. Pero pwedeng magbago at maging pasalungat ang hangin. Ang barko na may kargang butil na tinukoy ni Lucas sa ulat niya ay malamang na naglayag pahilaga mula sa Ehipto at saka dumaan sa kalmadong dagat sa pagitan ng Cyprus at Asia Minor. Mula sa Mera, plano sana ng kapitan na maglayag pakanluran, paikot sa timugang bahagi ng Grisya hanggang sa kanlurang baybayin ng Italia. Pero dahil sa hangin ng panahon, nagbago ng husto ang ruta ng paglalayag na iyon. Maraming salamat, Brother Mata, sa inyong mahusay at mabilis na pagbasa. Dumako tayo ngayon sa katanungan. Ang tanong, paano nagpatuloy ang paglalakbay ni Pablo mula sa Sidon hanggang sa Sinido? At ano mga pagkakataon ng malamang na sinamantala ni Pablo para mangaral? Paano daw nagpatuloy? Puntahan natin yung mapa para meron tayong idea. Paglalakbay ito sa tabing dagat, o sa dagat. Maganda, kung titingnan nyo yung mapa, magkakaroon kayo ng idea kung paano nangyari yung paglalakbay. Yung dotted line, yun din yung tinatalakay natin, Brother Chito. Medyo hindi kayaya sapagkat kaiba ito sa ang hangin nila ay pasalungat na. Hindi katulad ng mga unang pagbalakbay ng misyonaryo, yung mga third missionary journey niya ay maayos na maaluan kasi magandang panahon, parang naayon sila doon sa ruta na napaganda ng kanilang panahon. Pero ito, ang sabi ni Pablo o ni Lucas sa ulat niya, mukhang hindi ganun kaganda sapagat nga pasalungat sila sa malakas na alon at sa hangin. Yun yung mahirap doon. Pero bago doon sa paglalayag niya, ano ba nangyari sa paglalakbay niya? Nung siya ay lumipat ng barko, lumipat na siya, ano yung mga advantage ni Pablo uli sa kanya magawa yung pangangaral? Brother Loistro. Sa nakita natin, sigasig ni Apostol Pablo, tiyak na nangaral siya doon sa mga kasama niya doon sa barko, pati na rin yung mga kapag dumadaong sila doon sa pier o kung ano man yung pagkakataon na ibinibigay sa kanya. Kasi binanggit nga dito na yamang yung hangin ay salungat sa kanila, naging mas mabagal at mas mahirap o ibig sabihin, mas maraming araw yung ginugol nila sa paglalakbay. Kaya tiyak na sinamantala niya lahat ang pagkakataong ito upang makapangaral. Ngayon, pinakita rito na hindi yung unang sinakyan nila, kundi nagpalit sila ng barko pagdating ng Myra, na kung saan binanggit dito, na mas malaking barko yung kanyang sinakyan. Mga 276 yung sakay ng barkong ito. Kaya advantage yun para kay Pablo kung napangaralan na niya lahat doon sa unang barko. Ngayon, mas malaking teritoryo niya, mas marami siyang mapapangaralan. Yun. Kaya talagang, anong tanong dyan? Para naman sa atin, ano yung aral dyan? Sister Linda Masangkay? Yung tanong na sinasamantala ba natin yung bawat pagkakataon para mangaral sa iba? Anong sagot nyo? Anong sagot nyo, mga kapatid? O si Sister Masangkay uli. Maraming mga kapatid na tulad Pablo din naman. Kasi sinasamantalan, bawa yung mga nanay, kahit na busy sa bahay, na malengke or nag-shopping, ginagawa din nila yung tulad Pablo, nangangaral kahit sa di-formal na paraan. Ganon din yung mga
tatay, ganon din yung mga kapatid natin na estudyante. Lalong-lalo na kapag tinuruan sila ng magulang nila na mangaral din kahit nasa school sila. Maraming salamat sa inyong mga komento. Tawagin natin yung chairman. Marami pong salamat, Brother Mihulio, pati na rin sa inyong tagabasa, Brother Mata, sa panguna sa talakayan na pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Kaya talagang nakinabang tayo mga kapatid sa inilaan ng espiritual na pagkain ng ating Diyos na Yehova sa pamagitan ng ating tapat at matalinong mga alipin mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 12. Nawa yung mga napakinggan natin na mga aral mula dito sa 3 seksyon ng ating pulong ay maging kapakipakinabang nga para sa atin at may kapit natin ito. Nakinabang tayo doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos kung saan pinapaalalahanan tayo na hindi natin kailangang sayangin yung panahon natin sa mga walang kabuluhang mga bagay. Naging masipag tayo sa pag-una sa kaharian ng Diyos. Nakinabang din tayo sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa sanlinggong ito. Maarigin nating tularan yung mga inihandang presentasyon ng ating mga mahuhusay na estudyante ngayong gabi at subukan natin na i-apply ito o gamitin ito sa ating pagministeryo. Gayun din, nakinabang din tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano sa video na hindi tayo bibiguin ni Jehovah kung namomroblema nga tayo sa pinansyal. At salamat din sa mahusay na talakayan sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat natin na lubusang magpatotoo. Kaya bilang pagtatapos ng ating pulong sa gabing ito, ating saran ito sa pamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah sa song number 57, Mangaral sa lahat ng uri ng tao. Ito ay halaw sa unang Timoteo 2:4. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay tumayo, sundan natin ang himig ng musika.